Magandang hapon po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, March 13, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na una yung bagyong ating minonitor nitong mga nakarang araw. Hindi ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility at hindi rin ito nakaapekto sa ating bansa. May international name po ito na Nuri ay ngayon ay isa na lamang low pressure area at huling namataan mahigit 1,700 kilometers silangan ng northeastern sa Mindanao. At base po sa ating latest na data ay maliit na yung posibilidad na muli itong lumakas, posible pong malusaw na ito sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng northeast monsoon. Ay mapapansin nyo po, ito ay may mga kaulapan na maninipis. Ito po ay manifestasyon ng northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya inaasahan natin, especially towards the weekend, na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maaliwalas at medyo malamig pa ring panahon, lalo na sa may bahagi ng Luzon. Posible naman yung may hinang mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Central Southern Luzon, kasama dyan yung Bicol Region, gayon din yung Aurora at Quezon, dito sa may Eastern Visayas at kasama yung Caraga. Samantala, posible pa rin yung mga localized thunderstorms dito sa may bahagi ng Mindanao. Makikita nyo po, mas makapal yung kaulapan dito sa ng Mindanao. So, posible yung mga localized thunderstorms. Normally po, kapag meron tayong hanging amihan, maninipis yung mga kaulapan kaya hindi masyadong nabubuo ang mga thunderstorms at kadalasan yung mga pag-ulan natin ay mga mahihina lamang. Posible po na ito na yung huling bugso ng hanging amihan at pagdating ng sa paparating na linggo, sa bandang midweek po this coming week ay posibleng mas maging mainit na yung panahon. At maliban nga dito sa low pressure area, wala na tayong minomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin malaki yung posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan lalo na sa may Aurora, Quezon, gayon din sa Bicol Region, dulot nga ng hanging amihan, habang mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Kasama na riyan ang Metro Manila at magpapatuloy ito ngayong weekend. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao nasa 20 to 30 degrees Celsius, sa Baguio 13 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila 21 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 23 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maliwalas sa panahon sa bahagi ng Palawan. Posible yung mga isolated light rains na dulot ng amihan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 23 to 31 degrees Celsius. Mas malaki naman yung posibilidad na may hinang pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, epekto ng amihan, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan na dala rin ng amihan. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 23 to 31 degrees Celsius. At bukas din, mararanasan ng bahagi ng Caraga ang posibilidad na maihinang mga pag-ulan, dala po ng amihan, habang ang nalalabing bahagi dito sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, sa epekto ng amihan ay posible ang mga isolated o pulupulong habang storms ang labing bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, meron po tayong nakataas pa rin na gale warning. Malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama yung eastern section ng Central at Southern Luzon, kasama rin itong bahagi ng Northern Eastern Samar, ay inaasahan natin magiging maalon yung karagatan. Kaya po iwasan munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit sa sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka. Sa mga baybayin po nitong ating Northern Luzon, kasama yung eastern section ng Central at Southern Luzon at sa bahagi din ng Kabisayaan. Epekto po ito ng bugso ng hanging amihan. Iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat na pumapalaot sa ating bansa. Narito naman ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Dito po sa Luzon, magpapatuloy nga yung hanging amihan hanggang araw ng Martes. Posible pa rin makaranas ng mga isolated light rains sa malaking bahagi ng Luzon. I-enjoy na po natin itong malamig na
temperatura, lalo't inaasahan nga natin sa paparating na linggo ay mababawasan na yung epekto ng amihan at makakaranas po tayo ng mas mainit na panahon. Sa Metro Manila, agwat ang temperatura in the coming days, 21 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 13 to 23 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, inaasa natin pagdating ng araw ng Martes ay mababawasan na or ang makakaapekto na po ay ang mga localized thunderstorms. Sa Metro Cebu, agwat ang temperatura ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, 23 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, generally, inaasa natin fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Mga pagkidlat, pagkulog naman ang mararanasan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, pero hindi naman ito malalakas at hindi rin ito magtatagal. Agwat ang temperatura sa Metro Davao, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga City, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Samantala, ang ating araw ay lulubog mamayang 6:06 ng gabi at bukas, sisikat ito ganap na 6:05 ng umaga. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po yung mga latest update, lalo na pag nag-i-issue tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, mga heavy rainfall warning at general flood advisories sa buong bansa, real-time, nakamapa po yan. Kaya bumisita po kayo sa mga websites ng Pag-asa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Happy weekend at God bless sa inyong lahat.